Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, November 2, 2025. At sa ating latest satellite images, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility yung isang low pressure area malapit sa Palawan. At hindi na po ito nakakaapekto sa ating bansa. Hindi rin naman natin ito inaasahang magiging bagyo at papalayo na po. Maaari na rin itong malusaw dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, inaasahan naman natin ang mga mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o amihan, partikular na sa may bahagi ng Batanes kasama yung Ilocos region. Habang itong shear line, makita nyo halos marami pong mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Magdadala po yung shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may area ng Cagayan Valley region at gayon din sa may Cordillera. Mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pag-uho ng lupa, dulot nga ng mga pag-ulan na dala ng shear line. Ang malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw, makararanas naman ng mas maliwalas sa panahon. Maliit yung posibilidad na malalakas sa mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali, pero inaasahan pa rin natin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Makikita nyo po, malaking bahagi ng Luzon, ng Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, halos walang masyadong mga kaulapan. Kaya posible po, ngayong araw ng Linggo, ay maliit yung posibilidad pa ng pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali. Samantala, minomonitor na po natin ang papasok na bagyo. Nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan itong papasok sa loob ng PAR ngayong araw. Huling namataan, itong si tropical storm na may international name na Kalmegi. Yung Kalmegi po ay seagull po, yung ibig niyang sabihin. At ito po ay kinontribute po ng North Korea. So, ito po ay inaasahan nating papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. At huling namataan, 1,230 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay yung pinakamalakas na hangin, nasa 85 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman nasa 105 kilometers per hour. Ito ay kikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa ngayon po, makikita natin medyo malayo pa yung bagyo. At least for today, hindi pa ito direktang nakakaapekto sa ating bansa. Naglabas po tayo nitong latest track ng inaasahan nating papasok na bagyo na tatawagin po nating Tino. So ito po yung ating latest track ng papasok na bagyo at makikita nga po natin na papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga at tatawagin nating Tino. Posible po, base sa track natin na yung sentro po nito ay maaaring mag-landfall possible po dito sa may area ng Caraga or dito sa may area ng Eastern Visayas pagdating ng araw ng Martes. Mapapansin ho natin, medyo magiging mabilis po itong bagyo na to, kaya kailangan maghanda na po yung mga kababayan natin. Dahil inaasahan din natin na maapektuhan itong bagyong Tino, ang malaking bahagi ng Kabisayaan, maging itong northern part ng Mindanao at itong area ng Southern Luzon, maging itong bahagi ng Bicol region. Maaari namang lumabas ito sa may katubigan po ng West Philippine Sea, so maaring dumaan din sa may area ng Northern Palawan, pagdating po ito ng araw ng Martes or Miyerkules. Gusto ko po sanang bigyan ng diin at ipaliwanag sa inyo yung tinatawag natin na cone of confidence. Tinatawag din po ito na cone of probability or cone of uncertainty. So, ang ibig sabihin po nito, makikita po ninyo kasi itong area po na ito kung saan posibleng dumaan yung bagyo, yung sentro nito ay maaring kumilos sa loob po ng tinatawag na cone of confidence. Kaya po binibigyan din po natin dito sa Pag-asa, hindi lang po yung mismong linya or yung track ng sentro ng bagyo, kundi yung cone of confidence. Kasi ito po yung lugar kung saan pwedeng kumilos yung sentro ng bagyo. At mapapansin ninyo, habang tumatagal po yung mga araw, ay lumalaki yung cone of confidence kasi po yung sentro ng bagyo ay maaring kumilos po. Habang tumatagal po ay medyo lumalaki din yung tinatawag natin uncertainty or yung pagiging hindi natin sigurado. Kaya po dahil doon, mainam na lagi po tayo nag-update sa mga abiso or mga impormasyon ng Pag-asa. At sumunod po tayo sa mga binibigay po na instructions sa ating mga local government units. Narito pa po yung ibang impormasyon dito sa bagyong ating binabantayan na papasok na po ng PAR. At maaari na po itong makaapekto, maapektuhan nyo yung ating lagay ng karagatan at yung ating panahon within 24 hours starting po mamayang gabi. Yung mga kaulapan nito magpapaulan na sa may silangang bahagi ng Kabisayaan at gayon din sa may area ng Caraga. As early po as today, maaari na rin tayo magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at base po sa ating intensity forecast hanggang posible po hanggang signal number 4
or tinatawag po na hanggang typhoon category po itong bagyong papasok po or tatawag natin bagyong Tino. Inaasahan din natin na bukas magsisimula na po yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas at gayon din sa may Caraga, dulot ng papasok na bagyo. At inaasahan din po natin maaari tayong magtaas nitong gale warning within the day, maaari po mamayang hapon or mamayang gabi or early morning po bukas. So mag-ingat po yung mga kababayan natin. Ngayong araw ng linggo, generally, fair weather pa po sa malaking bahagi ng Kabisayan at Mindanao. Sana gamitin po natin yung pagkakataon nito para maghanda. Ngayong araw naman dito sa Luzon, posible po yung mga pag-ulan na dulot ng shear line, particular na dito sa may area ng Cagayan Valley at Cordillera, habang may hinang mga pag-ulan na dulot naman ng northeast o monsoon o amihan ang mararanasan, particular na sa Ilocos Region, at gayon din sa may area ng Batanes. Sa nalalabing bahagi po ng Luzon, ngayong araw inaasahan natin mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Maliit yung posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang mga localized thunderstorms sa bahagi ng Palawan. Ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Inaasahan naman natin na posibleng magsimula na po yung mga pag-ulan mamayang hapon hanggang gabi, particular na sa may bahagi ng Northern and Eastern Samar, dulot nga po ng mga kaulapan na dala nung papasok na bagyo, habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayan, mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Posible din ang mga pag-ulan mamayang hapon hanggang sa gabi, partikular na sa may bahagi ng Caraga. Partikular na po itong area ng Dinagat Island at Surigao del Norte, dulot ng mga kaulapan na dala ng papasok na bagyo. Ang nalabing bahagi naman ng Mindanao makararanas sa mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 33 degrees Celsius. At narito po ang ating inaasahan na magiging lagay ng ating karagatan. Sa ngayon po, wala pa tayong nakataas na gale warning, bagamat binanggit ko nga po kanina, posibleng mamayang gabi or early morning tomorrow ay magtataas po tayo ng gale warning, particular na dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan at maging dito sa may northern part ng Luzon, dahil naman po yan sa inaasahan natin paglakas ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa ngayon po, ligtas pa rin naman po malaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Lalo na po sa may bahagi ng kanurang bahagi ng ating bansa kung saan banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Narito naman po yung ating inaasahang mga pag-ulan na maaaring maging dulot ng shear line at ng papasok na bagyo na tatawagin nating si Bagyong Tino. Bukas po magsisimula na yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Kabisayan, particular na itong area ng Eastern Samar at gayon din dito sa may Caraga, particular na yung Dinagat Islands. Pagdating po ng araw ng Martes, malaking bahagi ng Kabisayaan dahil nga po dadaan yung sentro ng bagyo dito sa may bahagi ng Kabisayaan, kaya posible pong malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa ang mararanasan or mga flash floods and landslide, particular na dito sa may dito po sa may bahagi ng Kabisayaan at maging dito sa may area ng Northern Mindanao at dito sa may Bicol Region at Southern Luzon. Sa mga kababayan po natin, sana gamitin din po natin yung mga pagkakataon ngayon para maghanda, sapagkat itong bagyo po na to hanggang typhoon category pa yung inaasahan natin, medyo malalakas na mga ulan, malalakas na mga pag-ulan, malalakas na hangin ang mararanasan, lalong-lalo na po pagdating ng araw ng Martes. Gamitin po natin yung araw ngayong linggo at bukas araw ng Lunes para maghanda para sa paparating na bagyo. Inuulit po ng Pag-asa, sumunod po tayo sa mga tagubili at instructions ng ating mga local government units bilang paghahanda dito sa ating inaasahang bagyo na tatama, partikular na sa may bahagi ng Kabisayaan. Ang araw naman ay sisikat mamayang 5:52 na umaga at lulubog, ganap na 5:27 ng gabi.